Cisneros. Richard Cavite. Kasi nakalagay Cavite. No, sorry Richard ha. Cavite. Medyo, ano ko medyo makakalimutin ako sa apelyido. But anyway, Brother Richard, we are thankful to the Lord that ikaw ang ipinadala niya. Alam namin na napakarami mong experience sa pagiging magulang o pagiging ama. Pangit pakinggan yung magulang. All right, so please mute ourselves, mga kapatid. We are now season 4 of Band of Brothers. And ang title po ng libro na ating tinatahak Discipline of a Godly Man. Ngayon po, ang topic natin, si Kuya Richard ang magbibigay. Kuya Richard. Okay. Share screen mo. Share screen daw. Kuya Jet, ay pasa ko na sa iyo yung yung hosting. Bilang. Welcome po sa mga bago natin, si Brother Elliot, welcome. Sino pa ba? Meron pa ba akong hindi na welcome na first timer? Wala na, no? All right. So, Kuya Richard, go. Okay na ba? Bro, may background noise. Meron. Extra noise. yan na. Ayan. May quiet time din yata yung mga sister. Alright. Yan Richard. Alright. So magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga brothers, mga tatay. Magandang umaga. Topic natin ngayon, discipline of fatherhood. Para talaga to sa mga tatay. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang ipakilala sa inyong aking mga anak. 3 po yung anak ko. Ang panganay ay si Timothy James or TJ. Yung pangalawa si Daniel. At yung bunso ko babae si Alexandra or Alex ang tawag namin. And ito na po sila ngayon. Malalaki na. 22 years old na yung panganay ko. Kaka-graduate niya lang ng business management itong last month sa Cavite State University. So nakapag-graduate na ako ng isang college. Ayun. Dalawa pa. Tapos yung pangalawa kong anak, si Daniel ay 19 years old. At yung bunso ko ay 18 years old. Huwag niyo na lang pong pansinin yung wrestler dyan sa gitna. Boy nila yan, boy. So, mga anak ko to, kasama mga kingdom kids to, yung mga anak ko, kasama ko sa church. And maraming mga disciples, brothers, sisters, even mga kaibigan ko sa social media, na nagsasabi sa akin na Richard, you have raised your children well. So nakakataba ng puso, pero sa totoo lang, sa isip ko, ako ba yun? Ako, raise my kids well? Parang malabo yata yun. Nung bagong kasal kami ni Janet at pinagbubuntis namin yung Hindi pa pala, bagong kasal kami, pumunta kami ng Zamboanga. Actually, ako nung takot akong magkaroon ng anak. Kung hindi niyo po alam, bago ako naging disciple, ako po ay malakas uminom, heavy drinker po ako. Nagyoyos, nagsisigarilyo paminsan-minsan, and I do drugs.
noong hindi pa ako disciple o hindi pa ako Christian. At dahil po doon, takot ako magkaanak. Kasi naisip ko baka magkaroon ng consequences yung pag-abuso ko sa sarili ko, sa katawan ko. And dahil sa lahat ng pinagagawa ko, and baka God will punish me for those sins that I committed. So parang ayaw ko magkaanak. Pero nabuntis si Janet nung andun kami sa Zamboanga. Pero yung pagbubuntis nung panganay namin noon ay napakaselan. Nagbi-bleeding siya noon or spotting yata yung tawag doon. At 2 beses siya muntik na makunan. So dinadala namin sa ospital, tapos mula parang 3 months hanggang manganak, totally bed rest siya. So parang sabi ko sa sarili ko, parang ito na nga, parang ito na yun, parang sinisingil na ako ni God sa mga kasalanan ko nung kabataan ko. Buti na lang meron akong awesome na asawa, godly. Pinagpipray niya na, God, kung sana buhayin niyo yung anak namin at pag binuhay niyo siya, tuturuan namin siya at isasoli namin siya sa iyo na mag-serve sa kay God. Parang yung kay Hannah, yung sa anak niya ni Samuel. So ganun. Yun yung prayer ng misis ko, ng asawa ko, na naging prayer ko na rin, na mabuhay sana yung anak namin. And by the grace of God, nabuhay naman siya. Pinanganak sa malusog. And tuwa ako. Sabi ko, hindi ko deserve yung na magkaroon ng anak. So instead na i-punish ako ni God, i-reward niya ako ng baby. At 22 years after that, lahat sila, yung 3 anak ko ay disciple na sila ngayon. And lahat sila ay nagsaserve sa worship ministry. So kasama ako, nakikanta na rin ako doon. So ngayong araw, gusto ko lang mag-share ng mga ilang bagay na natutunan ko bilang isang tatay. Hindi dahil sa magaling ako na tatay, dahil alam ko mas magaling sa akin na tatay dito. Gusto ko lang i-share yung ilang mga bagay na natutunan ko na sana makatulong din sa iba. Pero bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Diyos naming Ama sa langit, kayo po ang aming tunay na Ama. Maraming salamat po at tinuring niyo po kaming mga anak. Maraming salamat po sa halimbawa na ipinakita niyo sa amin kung paano maging isang mabuting Ama. I pray na makapture po namin ang inyong character, ang inyong puso, at maipasa po namin ito sa aming mga anak. Maraming salamat po sa example na binigay niyo po sa amin. Mahal na mahal po namin kayo. Pray na marami po kami matutunan ngayong araw at mai-apply po namin sa aming mga buhay. Lahat ng ito aming dinadalangin sa pangalan ng anak ng Jesus. Amen. So paano po ba maging tatay? Nung pinanganak yung bunso ko, yung panganay ko, baby pa siya, parang madali lang kasi basta papakainin mo lang siya. Make sure na safe siya, may pagkain, may damit, may tirahan, okay na. Pero habang lumalaki siya, lalakad, nagsasalita, nagkakaisip, nagtatanong na, medyo mihirap. Kasi doon mo na yung kailangan mo nang i-practice yung pagiging tatay. So, umpisahan po natin magbasa sa Deuteronomy chapter 5, verse 29.
Amplified Bible po yung ginamit ko. Oh, that they had such a heart in them that they would fear and worship me with awe-filled reverence and profound respect, and keep all my commandments always, so that it may go well with them and with their children. Para sa mga hindi, yung bagong tatay o hindi pa marunong, ako, nung di ako marunong, sabi, paano ako magiging tatay? Hindi ko alam, hindi ako marunong, hindi ko alam paano i-handle yung anak ko. Nakalagay pala sa Bible, nakasulat na, sabi dito, if we just have the heart to fear God and obey God, all will go well with us and with our kids and their kids and their kids forever. So, basta lang daw we have the heart to fear God and obey God, okay na. Everything will go well with our children, with our kids. So, yung pala, pag i-develop lang natin yung fear kay God at mag-obey tayo. Siyempre, yung effect nun sa atin dahil tayo may fear at tayo nag-obey, pero yung effect no, it goes beyond us. Nag-trickle down sa ating anak at magiging anak nila at magiging anak-anak nila hanggang sa generations to come. And it's forever. So, yun pala yung susi. So we need to fear God and obey God. So, fear God. Exodus chapter 20, verse 20. Sabi ni Moses, ito yung time na ibibigay ni Moses yung 10 Commandments. Tapos, kumukulog, kumikidlat, may usok. Yung mga tao natatakot dahil natatakot sila kay God. Pero sabi ni Moses, how Moses said to the people, do not be afraid, for God has come in order to test you, and in order that the fear of him may remain with you, so that you will not sin. Yung fear of God, maraming pakahulugan yan. Pwedeng natatakot dahil baka maparusahan tayo, or natatakot tayo, or fear because we are in awe or we are in reverence. Ito, si Moses, ang sinasabi niya dito, huwag tayong matakot. We do not need to be scared of God, but we need to understand His power and His response to sin. God is a holy God. God is a righteous God. God will judge everything fairly, and one day, all evil will be punished. And nobody gets away with anything. Dito sa Cavite, recently, merong nagkaroon ng engkwentro yung sa isang traffic stop, yung isang police, ini-stop niya yung isang driver na walang plaka yung kotse niya. Tapos nung hinihingan ng lisensya, ng mga resibo or walang maipakita. Ang nangyari, nagkabarilan. Namatay yung police, HPG, at nakatakas yung driver. I think namatay din yung kasama ng driver. Pero nakatakas yung driver. So hindi ko alam kung nahuli na ba siya o nangyari. Pwedeng hindi siya mahuli. Pwede siyang makatakas. Hindi na siya maparusahan. Pero sa mundo natin ngayon, na may Diyos, God will judge everything. One day, yung evil things na nagawa ng mga tao will be punished. Because God is a holy God. God is a righteous God. Ito yung dapat na natututunan natin at naituturo rin natin sa ating mga anak. Maraming mga kabataan ngayon yung walang takot sa Diyos. Yung parang
kung makagawa ng kasalanan, ganun-ganun na lang. Hindi sila natatakot. Sa Hebrews chapter 12 verse 28 to 29, dito yung maganda yung illustration ni Paul dito tungkol sa character ni God. Sabi sa Hebrews 12 verse 28 to 29, therefore since we receive a kingdom which cannot be shaken, let's show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Si God daw ay isang consuming fire. Yung fire, ano yan very useful, nagagamit siya sa pangluto, nagagamit siya pang painit. Minsan, fire can be beautiful, fire can be, pag halimbawa, yung ginagawa siyang ilaw, sa kandila, sa birthday, masaya siyang tingnan yung apoy. Pero yung fire, if not treated with respect, can be dangerous. Makakapasok, makakasunog. Recently, dito sa Cavite, sa Bacoor, nagkaroon ng malaking sunog, maraming nasunugan, maraming naapektuhan dahil sa apoy. So, ganun din yung dapat yung pagtrato natin kay God, like a consuming fire. Although God is loving, God is merciful and full of grace, God is also just, holy, and righteous. So, kailangan natin siyang we treat with respect. We need to revere Him because of His character, and we need to worship Him in awe because of His love for us. And ito yung dapat na natututunan natin at naipapasa natin sa ating mga anak, yung fear of God. And pangalawa is obedience to God. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 3, NASB version, dun sa Bible nakalagay doon yung pinaka-title nung verse or the chapter, Obey God and Prosper. So sabi niya dito, now this is the commandment, the statutes and the judgments which the Lord your God has commanded me to teach you, so that you may do them in the land where you are going over to take possession of it, so that you, your son, and your grandson will fear the Lord your God, and to keep all His statutes and His commandments which I command you all the days of your life, and that your days may be prolonged. Now, Israel, you shall listen and be careful to do them, so that it may go well for you, and that you may increase greatly, just as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in the land flowing with milk and honey. So tayo bilang mga tatay, ang gusto natin sa mga anak natin yung di ba, ma-set up sila, mapag-aral sila sa magandang eskwelahan, makagraduate sila, makapagtrabaho, makapagpundar, makita natin silang successful, yumaman sila, maging matanyag na arkitekto, engineer, piloto, diba? Gusto natin magkaroon sila maging successful sila. Pero dito sa scripture na sinasabi, dito sa Deuteronomy chapter 6 na binasa natin, just by obeying God, tayo yung mga tatay, just by obeying God, sabi dito, it will prolong your days. Hahaba ang buhay. Ikaw, pati yung mga anak mo, pati yung mga anak nila. Gusto mo ba makita yung mga apo mo? Yung mga apo at mga anak ng anak mo? So ito yung susi. Obey God. Obey His commands. And your days will be prolonged. Habang buhay mo. And sabi pa rito, if you listen and be careful to do them, it may so that it may go well for you and that you may increase greatly.
sabi, it will go well for you and you will increase greatly. So sa ibang version, you will prosper. You will be prosperous. Magiging successful. Diba? Actually, kahit saan tong bagay pwede mong gamitin sa business. Gusto mo mag-succeed sa business mo, obey God. Yun ang susi. And everything will go well with you. Kasama yun. Business mo, kung nag-aaral ka, everything will go well sa pag-aaral mo if you obey God. So sa anak natin, lahat, everything will go well. They will succeed. They will prosper. Magiging masaya sila if the Father, tayo, will obey God. Susunod tayo sa sinasabi ng Bible. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 10. These words which I am commanding you today shall be on your heart, and you shall repeat them diligently to your sons, and speak of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down, and when you get up. You shall also tie them as a sign to your hand, and they shall be as frontlets on your forehead. You shall also write them on the doorposts of your house and on your gates. So, importante rin na we impress or we teach our children, our kids, our sons, our daughters about obedience to God. Pero bago natin maituro yun sa ating mga anak, dapat nasa puso muna natin. Bago natin maipasa yung conviction natin sa kanila, dapat meron muna tayong conviction. Kasi kung wala tayong maipapasa. So, sabi rito, these words which I am commanding you today shall be on your heart. Importante na yung words ni God ay maisa puso muna natin para maipasa natin sa ating mga anak. Importante na maituruan natin ang ating mga anak. Bilang mga tatay, responsibilidad po natin yun. Huwag po nating iasa sa children's ministry. Huwag po nating iasa sa ibang tao, sa teacher nila, sa yaya, even sa asawa natin, sa nanay. Tayong mga lalaki, bilang padre de pamilya, responsibilidad natin na turuan ang ating mga anak. Marami po ako nakikita sa simbahan natin, even sa simbahan natin. Mga anak kasama sa simbahan, sa church, nung wala pang hindi pa tayo naka-quarantine or naka-lockdown or yung mga anak, pagka Sunday service, takbo ng takbo, saan nagpupunta, pumupunta ng stage, nihila yung mic, tatanggal yung saksakan, ang gugulo. Hindi walang disiplina yung mga anak. Kaya hindi natuturuan kasi ng tatay. Ako yung tatlong anak ko, hindi sila masyadong pumupunta sa children's ministry. Kasama namin sila sa service mismo. Nandun lang sila, nakaupo sila. Minsan meron silang kino-color, drawingan, pero nandun lang sila. Pina-practice po namin bago kami pumunta ng church kung ano yung dapat discipline pag nasa church. So, hindi pwedeng tumatakbo, pinapaliwanag ko ng mga bata pa yung mga anak ko. Hindi pwedeng tatakbo-takbo, hindi pwedeng sumisigaw o nagpo-cause ng scene. So, pina-practice po namin mag-hug, pagka nakasalubong ng mga tao, mag-hug, magbabate, mag-smile. Pagkaupo, uupo lang, hindi pa pagmalikot. So, tinuturo ko yon sa kanila bago pa lang kami magsimba o pumunta ng church.
mga Friday pa lang o during the week, sinasabi ko na sa kanila kung ano yung magiging attitude nila sa church. Kaya wala akong naging problema sa anak ko pagdating sa disiplina sa simbahan. Ayun kailangan nating ituro sa kanila. And sabi dito, when you sit, sabi niya, teach them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down, when you get up. Sabihin, hindi lang ituturo tuwing devotional lang, or tuwing Sunday lang, or tuwing once a week, twice a week. Ano to conversational. Sabihin, kahit nasaan kahit anong oras, you teach your children in your house, on the road, matutulog, gumising, kakain, iinom. Isabihin, lifestyle. We need to teach them yung everyday life. Recently, siguro itong taon na to bago kasi nagtitesis yung anak ko, yung panganay ko, nagtitesis siya bago graduate. Kailangan niya ng 10,000 pesos. Ewan ko, pambayad yata sa thesis o may project sila. Kailangan ng 10,000. Wala akong 10,000. Sabi ko, sa nakuha ko ng 10,000. Nung last year, meron akong biniling aircon na hindi ko na gamit kasi ayaw pabutas nung landlord namin yung pader. So hindi ko magamit yung aircon. So nandun lang. So, binibenta ko siya noon. Pero walang bumibili. 1 horsepower. Kahit na sabi ko, mura na lang ang benta ko. Walang bumibili. Pero tapos this year, bago nagkaroon ng coronavirus, yun nga, sabi nung panganay ko, si TJ, kailangan niya daw ng 10,000. Wala akong pera. Sabi ko, pray tayo. Hindi ko alam saan nakukuha ng pera. Sabi ko, pray tayo. So, nag-pray kami. Kami pala mag-asawa nag-pray. Kasi wala pala si TJ noon. Sabi ng asawa ko, love, kailangan ni TJ ng 10,000. Sabi ko, saan nakukuha ng 10,000? Sabi, sige, pray tayo. So, nag-pray kami. Within hours, merong nag-ano ako na Facebook ako. Merong nag-message sa akin. Tinatanong, sabi, available pa ba yung aircon mo? Sabi ko, available pa. Saan ka ba? Sabi, anong address mo? So, binigay ko yung address. Ano pa ba yan? Bago ba yan? May warranty pa? Sabi ko, meron. Sige, sabi niya. Bakit? Interesado ka ba? Sabi ko. Sabi niya, on the way na nga ako malapit na ako sa inyo. So, dumating siya. Nabenta yung aircon. More than pa doon, 15,000 yata yung benta. Nabili. Ang resulta na naibigay yung bayad doon sa pang-thesis ni PJ, 10,000. May pasobra pa, 5,000. And yun, opportunity yun para maturuan yung anak namin na kasi ang anak namin medyo madaling mag-worry, madaling galala sa mga ayun, tinuturo namin sa kanya. Alam mo, pag mga bagay na wala tayong control, si God is always in control. So, kailangan natin mag-pray lagi. So, tinuturo namin sa kanya na hindi natin kaya, si God, kaya niya yan. So,
yun, every situation, every opportunity dapat gamitin natin to teach our children about God, about obedience. Do it conversationally. Yung pag nag-uusap lang tayo, nag-uusap lang kayo ng anak natin, find ways na ituro yung conversation, steer yung conversation tungkol kay God. Obedience kay God. So, Ephesians 6 verse 4, ito yung nasa sa book. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Huwag daw natin silang i-provoke. Minsan kasi tayo bilang mga tatay, meron tayong mga ginagawa na nakaka-provoke sa ating mga anak. Si-share ko sa inyo yung ilang mga fatherhood do nots, mga bagay na hindi dapat nating ginagawa. Konti lang to kasi hindi to kompleto, pero alam ko marami pa kayong maiisip, pero ito lang yung i-share ko sa inyo. Unang-una, criticism. Criticism often brings discouragement sa ating mga anak. Yung mga anak natin, ang mas kailangan nila ay encouragement. They need confidence sa sarili nila. And usually, pag kinikriticize natin sila, nasisira yung confidence nila at nadi-discourage sila. Meron tamang way ng criticism. Meron akong member ako ng isang art group sa Facebook. Kung saan mga artists nandun. Tapos pag nagpo-post ng artwork ang isang artist, kinikritik, nagpapakritik kung i-critic mo nga itong art ko. So the way na mag-critic is, unang-una, sasabihin mo sa kanya yung ano yung maganda doon sa ginawa niya. Ang ganda ng color, ganda ng blending, ganda ng composition, kakaiba or unique, gano'n. Tapos, saka mo sasabihin yung ano yung kailangan niyang i-improve. So, gano'n ang pag-criticize, constructive criticism. So, yung unang maganda, positive, tapos yung ano yung kailangan niyang improve. Siguro, dagdagan mo ng ng darker colors dito. Siguro ilagyan mo ng kasi parang hindi balance, mataas yung negative space sa taas. So parang ganon. Tapos sa huli, i-encourage mo siya na kaya mo yan, you could do better. Practice lang ng practice, mararating mo rin yung yung makukuha mo yung best work mo, yung yung masterpiece mo. So ganun din yung tinatawag na love sandwich. Yung sa amin sa trabaho, tinatawag namin yung positive scripting. Sabihin, kahit na negative yung balita, sasabihin mo siya in a way na positive scripting. So ipapalamanan mo siya ng mabubuti. So i-encourage mo muna siya, i-praise mo kung ano yung tamang ginawa niya, sasabihin mo yung yung maling ginawa niya at ano yung dapat niyang improve. Tapos pagmuli, i-encourage mo siya na, sige, kaya mo yan. Sige, tuloy mo lang, huwag ka mag-give up. Ganon. Ganon ang tamang pag-criticize. Pero as much as possible, mas marami kung nag-critic ng isa, dapat 2, 3 yung praise mo, yung encouragement. So sa bawat isang criticism, dapat 3, 4, 5, mas marami yung positive encouragement natin. Over strictness. Mga tatay, mga mahigpit sa anak. Okay lang naman po maghigpit, maging stricto. Pero yung over strictness, lahat naman po ng over masama. Yung over pag-control sa mga anak natin. Para po yan yung basang sabon.
Pag hinawakan natin ng sobrang higpit, dudulas at tatalsik. Pag ginawakan naman natin ng sobrang luwag, malalaglag. So kailangan sakto lang, tamang control lang. Huwag natin masyadong over-controlin ang ating mga anak. Hayaan natin sila magkaroon ng sarili nilang diskarte, sariling desisyon. Siguro, isa pong magandang example na nakikita ko, yung mga magulang na tatay na pinupuwersa yung anak na mag-Bible study, at pumunta ng church, magpabaptize. So napipilitan yung anak, nape-pressure. So yung mga anak ko, 3 sila nung nabaptize sila. Hindi ko sila sinabihan na mag-study ka na. Hindi ko sila sinabihan na magpabaptize ka na. Although meron akong mga hint, mga parang coach, parang inaano ko sila, pero hindi ko sila direktang sinasabihan na kailangan nyo na mag-study. Gusto ko sila yung kusa nilang gusto na mag-study. Kasi tingin ko mas maganda yung ganun. Nung bago sila i-baptize, sinasabi ko sa kanila, siguro pa sa decision mo ngayon. Kasi kung hindi, huwag mo na ituloy. Huwag ka magpabaptize kung napipilitan ka lang o hindi ka sigurado. Huwag mo ituloy. Ngayon, kung sigurado ka, well, ibabaptize ka namin. So, huwag po tayo masyadong over-stricto sa ating mga anak. Irritability, ito po, madalas po siguro kasalanan ko to. Yung mainitin ng ulo, alam niyo po, minsan stress tayo sa trabaho, dami nating ginagawa, dami nating iniisip, dami nating problema. Pag uwi natin, minsan napapagbuntungan natin ng init ng ulo yung ating mga anak. Lumalapit sila sa atin at nasisigawan natin na tinataboy natin sila. Sana po wag dumating yung panahon na hindi na po lalapit yung mga anak natin dahil natatakot sila at baka mapagalitan sila. So, sana po kung medyo irritable tayo, madali tayo maging impatient, makontrol po natin yan. Inconsistency. Nako, mga bata po, they are very good observant. Most of the things that they will learn is not what you teach them, but what you show them. Kung ano yung nakikita nila, ay yun ang matututunan nila. Alam niyo po, nag-preach tayo, nag-share tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nag-share tayo sa ibang tao. Naririnig nila yung mga sinasabi natin. Nakikita nila tayo sa church. Pero kung iba yung sinasabi natin sa church, sa labas, tapos iba yung ginagawa natin sa loob ng bahay, hindi tayo consistent, nagkakaroon ng na-undermine yung belief ng mga anak natin sa atin. Yung mga anak natin, idol nila tayo bilang mga tatay. They look up to us. We are heroes to them. Pero kung hindi tayo consistent sa sinasabi natin at ginagawa natin, na-undermine yun yung pagka-idol nila sa atin. Never make a promise to your children that you cannot keep. Kung meron kang naipangako, kailangan mong gawin. Kung hindi mo magagawa, kailangan mo ipaliwanag at kailangan mag-make up ka. Gumawa ka ng plano para mapunan mo magawa mo yung pinangako mo. We need to, so wag po tayo maging inconsistent. Panglima, favoritism. Okay lang po ito kung isa lang anak nyo, pero kung marami po, wag po tayo magkaroon ng favoritism. Iba-iba po yung anak natin, iba-iba ugali, merong mas matalino, merong mas makulit, merong mas kailangan ng tutukan. So iba-iba sila, pero dapat wala tayong pinapanigan, wala tayong pinapaboran. Nung kabataan ko, hindi ako inuutusan gumawa ng gawaing bahay kasi sabihin ng mama ko noon,
Nag-aaral yung kuya nyo. Yung mga kapatid ko ang inutusan lagi, nag-aaral lang kuya nyo, kayo ang magtapon ng basura, maghugas ng pinggan. Kaya yung mga kapatid ko noon, nagsabi sila sa akin, galit sila sa akin kasi ako yung paborito ng magulang ko. So wag nating gawin yun sa ating mga anak. Mga do's naman, mga ano yung mga fatherhood do's. Number 1, tenderness. Yung mga anak natin, lalo na kung bata, we should handle them with care. We should be tender with them. Hindi natin dapat sila sinisigawan. Kailangan nila tender, loving care. Understanding, patience. Kasi bata sila eh. Tinuturuan natin sila. Nagkakamali yan eh. So wag natin sisigawan, wag nating sisisihin, wag nating papagalitan. Tuturuan natin. We need to be patient. Responsibilidad natin yan bilang mga tatay. Instruction. Yun, katulad ng binasa natin kanina, responsibilidad nating tatay na turuan ang ating mga anak. Huwag nating ipasa sa children's ministry, sa teacher, sa asawa natin. Tayo po ang magtuturo. At panghuli, discipline. We need to train our kids, our children, and discipline them. Kasama yung disiplina. Pagpalo, kuha ng mga gadgets nila, paglimita ng paggamit ng gadget, sama yan. Responsibility po natin na madisiplina po yung ating mga anak para po paglaki nila ay hindi po sila sutil. So, think about it. What did God speak to you about most specifically and most powerfully in this lesson? And what can you do better? Tinanong ko po yung mga anak ko para sa lesson na to kung ano po yung mga tamang ginagawa ko at ano naman yung mga dapat kong i-improve. So gusto ko lang share. So yung panganay ko, sabi niya, I appreciate my father in lots of things. Although he's a man of few words, I'm always proud on how much he sacrificed para lang sa amin. Those times na wala pa siyang work is very hard moment for him, I guess. Dati kasi medyo matagal ako nawalan ng trabaho. But now I've seen him grow in lots of ways. Things I appreciate. The sacrifices, work, pagganap ng paraan or something. Number 2, when we want something, minsan di kami nag-ask. So surprise na lang kami meron na. The way he preached really reached the crowd, may humor and conviction. Number 4, talented and smart. Siyempre, nanahan din kami. Heart in serving, kahit may work, diretso sa practice or Sunday service para lang mag-song lead or mag-worship kay God. Hardworking. Na-promote kasi ako recently. At things to improve. So, tinanong ko kasi, sinagot tuloy. The way of talking or approach, paano makipag-usap, rude and not encouraging minsan lang naman. Prideful, pag kino-correct, minsan din. Impatient, pag kinukulit minsan or tinatanong, di gaano expressive, essential for opening up something also. Yung pangalawang anak, sabi niya, hindi ko naman ang ugali ng daddy ko, pero ako po yung kamukha niya. Kapag wala po siyang work sa bahay, lang po siya, nanonood kami o tulog sa tabi namin. Kaibigan ko po ang daddy ko kasi mahilig siya makipagbiruan sa amin, nagtatawanan kami at nakikipagkulitan. Kapag birthday ko po, lagi niya ako nire-regaluhan ng malaking box pero walang laman. Tapos bibigay niya rin yung laman pagkatapos magtawanan. Ang daddy ko ay mapagpatawa, gaya ko at minsan makulit. Pero kapag nagdisiplina po siya ay masakit. Kaya tinatandaan ko po yun at hindi na po kami napapalo gaya ng elementary kami. Si daddy ay masipag na tao kahit puyat na attend pa rin po siya sa church at mapagmahal po sa amin magkakapatid. Yung bunso ko, sabi niya, what I like about you as a father, you're hardworking, you make sure you provide our needs. Even though you're busy because of work, you cook us meals if you got time.
You initiate watching movies, spend time. You're understanding and thoughtful. Last but not the least, madami, ito na lang. Your love for God and the church is evident every day, especially your quiet times with other brothers. Things you should change, you get easily annoyed, understanding but sometimes impatient. So, yun po, hindi, tulad sabi ko kanina, hindi po ako perfect. Marami po akong kailangan pang baguhin o ipag-grow sa aking pagiging tatay. Ito lang po yung mga kunting natutunan ko na sana Amen. Brother Richard, maraming salamat. Grabe. Nakaka-inspire yung mga senior ng anak mo. Bro, napaka-personal. Sana mabigyan din ako ng ganyan ng rating ng mga anak ko. Grabe. Kasi it's amazing and nakaka-lift up ng pagiging tatay pagka nililift up ka rin ng mga anak mo, di ba? Para bang para bang ano mo na eh. Para parang feeling ko birthday mo, bro. Kung paano ka i-lift up ng mga anak mo. Pero bro, gusto ko yung don'ts na mga sinabi mo. Diba? Malaking bagay para sa akin 'yon. Medyo kinapos lang tayo sa oras, brother. Pero tomorrow, mga kapatid, we will have a great discussion regarding this topic and yung mga slides ni Richard ipopost naman yan sa group chat. So mga kapatid,